Magandang hapon at welcome muli sa ating People's Agenda. Si Roy Cabonegro po ito. At si Ricky Rivera po. At mapansin nyo, baliktad ang aming sequence ngayon. No? Oo. Dahil ang ating pong topic, Ricky, ngayon ay malapit sa aking puso. No? Oo. Bilang isang makakalikasan. Ito po ay ang tungkol sa usapin ng Masungi Geo Reserve. Nasa dyaryo po sila ngayon, Ricky, dahil nabigyan ng boost ang kanilang campaign dahil sila'y inendorso ni DiCaprio, no? Yung artista si Leonardo DiCaprio. But at the same time, Ay, hindi lang si DiCaprio. marami pa. Marami. Oo. Si Ann Curtis. Yan, Crush mo that's si right. Ann Curtis. Maganda yon. Crush mo ba? At magaling. Ayun. Sino pa ba nag-ano dyan? May mga iba pang mga Hollywood stars eh. That's right, that's right. Napakarami na po ang sumusuporta sa Masungi. Pero sa kasiwiang palad ay ito nga, nabigyan din sila ng order ngayon ng DNR na ibalik na, no? Tapusin na yung kontrata at ibalik na sa gobyerno. Ngayon, ano ba ang issue dito? Sa garang amin po, importante pong ma-appreciate yung kontribusyon ng mga individuals o di kaya private persons or organization sa gawaing pangpubliko na makakalikasan, tulad po ng ginawa sa Masungi. And we're very grateful for what they have done. But syempre, at the end of the day, these are still public lands. These are still public lands na interest ng lahat ng Pilipino. At sa ngayon naman, ay buo pa naman ang ating tiwala sa ating gobyerno na pangalagaan ng ating kalikasan. At kung magkamali man sila o may pagkukulang, ay kaya pa naman ho nating punahin at ayusin. So, ano po ba ang kalalagayan kaya? Magiging mabuti ba itong pagbabalik sa gobyerno ng Masungi Geo Reserve o makakasama? Siguro yan ang pwede natin pag-usapan ngayon. Eh, ako sigurado ko na magiging masungit. Masungit? Masungit yung mga taga-Masungi. Nako. Dahil tigit itong nasa Blue Star Construction. O sila ang nagde-develop nito, di ba? Oo, kasi ang hindi alam ng taong bayan, mga kababayan, hindi naman conservationist group ang nandyan sa Masungi. Tama? Hindi katulad nyo, makakalikasan. So yung organization nyo, talagang pang-environment yan. Ang nandyan po ay isang construction company, si Blue Star. At meron pang yatang isa, no? Hindi naman po ibig sabihin, siyempre, na ang isang construction company ay hindi mag-ambag sa konserbasyon. Of course. At itong ginawa nila, as I've said, we are very grateful, no? They've done a lot of service to the Filipino people and the future generations. Oo. Pero gayon pa man, lahat po ng mga ganitong kontrata, ay hindi na temporary ito eh. Oh, question. Anong basihan mo para sabihin na nakagawa sila ng kabutihan para sa kalikasan? Well, unang-una, nasimulan nila ang konserbasyon dyan. No? Dati, mukhang wala namang management talaga dyan. Oh, dahil may experience ka dyan, nakita mo ba yung loob ng Masungi Reserve? Well, at least yung inaalaw nila sa public, no? Okay. Yung makikita mo yung kanilang viewing area na Kapag maganda. conservation, anong ibig sabihin nun? Well, Pwede, sa conservationist effort ba, pwede kang mag-uka ng bundok? hindi. Kasi Hindi. kung ang natural ecosystem niya ay wala namang uka at yan ay gawain ng tao, no, sa development na hindi naman kailangan. In this case, baka hindi kailangan kasi nga mine-maintain nga natin yung mga formation doon ng kasi kung ano ito, no, geological formation na unique, dapat talaga hindi inuuka. Kung yung layout, kung nakapunta ka doon sa parang resort kasi hindi na resort eh. Pag nakita mo doon yung para siyang gumawa ng parang mini UP. Okay? Nag-uka sila ng bundok tapos ng daan. Yan ba masasabi mong conservation? Well, ang key dyan, Ricky, yung tinatawag na low impact. The lowest impact na pwede mong ilagay, any development sa isang critical na environment, dapat low impact. Yung mga avoidable na pagkasira o paglalagay ng bagong infrastruktura, ay dapat yan sinusunod. Kasi least impact ang habol natin, but at the same time, make it in a way na ma-enjoy siya ng iba so that yung earnings sa tourism ay magamit flowing back to conservation. So, the keyword is still conservation. Doon sa loob ng area, nagtayo sila ng mga villa-villa. Oh, tama. Oo. Okay. Bahagi ba yan ng role ng isang conservationist? Well, wag lang sobra-sobra. At ito yung magandang tanong siguro kasi
maraming hindi nakakaalam sa full extent ng infrastructure sa loob ng Masungi. Kasi ang binubukas lang naman po nila yung maliit na bahagi. Na yan yung mas nakikita ninyo sa kanilang promotional material, yun yung napupuntahan ng publiko. Pero may mga nag-a-allege na marami pang ibang infrastructure dyan sa Masungi na hindi alam ng publiko. Siguro mas may alam ka nito, Ricky, kasi ito yung kulang sa na there has to be a reason why ang gobyerno rin ay binabawi ang pagmamanage. Kasi kailangan po natin pagkatiwalaan ng ating gobyerno na ginagawa niya ito for public interest. At tulad nga po na nabanggit ko, kung may pagkakamali man ng ating gobyerno at may mga corrupt din dyan o nangungurap, ay may karapatan tayong bantayan at iayos. Pero pagdating sa pribado, nagkakaroon ng limitasyon yan. Kaya nga there is always a primacy sa conservation sa public domain. Kung hindi man ito ancestral domain na pagmamayari ng mga tribo, the rest are public, right? Or private. Now, between public and private conservation, of course, piniprefer natin ang public. Dahil yan ay accountable and transparent. Pag private, nakasalalay tayo sa goodness at kung ano talaga ang puso nung pribado. Ngayon, kung may dahilan para tayo yung mangamba sa interest nitong pribadong company na to or individual, ayan po ang nakakatakot sa private Doon sector. sa mga conservationist groups, sila ay allowed na kumuha ng mga entrance fees. Well, ang mga protected area ay allowed mag-impose at even yung sa ancestral domain pag ang nagmamanage sa indigenous people. Sa pribado, depende po yan sa nilalaman ng arrangement or kontrata with government. Kung hindi po nakalagay doon, ay hindi po sila dapat may karapatan na gawin yon. Kasi ang purpose nun is to flow back to flow back to pero malinaw yan sa Protected Area Management Board, no? Kasi public boards yan pino-flow back talaga kasi ino-audit yan. Pero kung pribado na hindi mo naman basta-basta ma-audit kasi pribado nga, depende po yan kung anong oversight ng kontrata. Hindi po ako privy doon sa kontrata ng Masungi kung yan ay kasama. Pero kung yan ay na-abuse, ay concern po yan. Hindi, sa mga common conservationist agreement, meron bang ganun talaga yun? Meron naman. Kasi may isang akusasyon sa kanila na sila ay resort. Okay. Na Na functioning as a resort. in the guise of a conservation org. In the guise of, Well, pag tiningnan mong mabuti, Ricky, yun namang, balik ako dun sa protected area, no? Yan mga protected area kasi, meron talagang area dyan, yung sa mga tinatawag na buffer zone, na inaalaw ang some level of, pwede. So, pwede. activities. Pwede siya legally, pero dahil nga private yan na may arrangement sa gobyerno, nakadepende yan dun sa kontrata na kanilang pinirmahan. So, it could be, but it's not necessarily an automatic thing, no, sa ganyang arrangement. Depende kung anong uri siguro ng strategy na meron sila. Tapos tanong ko pa, dahil magiging masungit yung paano kung mag-resist itong Blue Star? Well, usaping legal yan. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, marami naman po tayo mapaghahalawan ng ibang inspirasyon na ganitong similar, no? Halimbawa yung La Mesa Dam, minanage ng mga Lopezes. Kinyan nyo, tahimik, na i-turn over uli sa gobyerno, na pasalamatan ang legasiya ng mga Lopezes. Ngayon, minamanage na siya ng gobyerno uli. Mas mababantayan natin lahat kasi publiko, naging masama ba? Naging mahirap ba ang arrangement na yan? Ang obserbasyon ko, hindi. So, doon ako hahalaw ng inspirasyon na sana itong transition sa Masungi ay hindi tatagal, ay hindi maging masungit at hindi tatagal sa usaping legal na maapektuhan lahat. Kasi kung mauwian sa matagalang legal na usapin, mauudlot lahat ng kinakailangan gawin dyan. Basta ang for further malinaw doon conservation. sa DNR press release na hindi-release mo mga kababayan kahapon, malinaw doon na sabi nga ng sekretary natin, kalihim natin ng DNR, no one is above the law. That's right. Kasi kung binabawi na sa iyo, bigay mo. Kahit gaano pa kagwapo si Leonardo DiCaprio o kaya kaganda si Ann Curtis, ala yan. Kasi kung talagang nag-violate ka ng batas, anong gagawin sa'yo pag nag-violate ka ng batas? Hindi, syempre, kailangan ka ma-penalize. Oo. Di ba? Kasi nag-violate ka. Kailangan mong pagbayaran ang iyong utang, in a way, utang sa lipunan. Sa magitan ng iyong pag-violate ng mga batas na ito. Lahat naman po tayo ay mamamayan. Hindi, kasi ang ginawa rin ng mga masungit sa Masugi,
Binanata, nag-call yan nagpa-press call yan Tapos binanata nila si DNR Secretary Well, Loizaga. kung ang Masungi Foundation ay may solid na kadahilanan para mangamba sa maaring kahihinatnan ng geo-reserve, kung ibabalik siya sa gobyerno, ang aming mungkahi ay mag-file sila ng kaso. Okay. Mag-file sila ng kaso, ipinpoint nila kung sino pa sa gobyerno ang may problema, sino ba ang corrupt dyan na maaring nakawin ang conservation area na ito. Pero yung mag-hold on ka dahil sa tingin mo mas ikaw ang kayang gumawa, nakakalimutan po natin na these are still public domain, no? These are still public domain. These are not private property. Ang meron lang pong karapatan na ganyan talaga, Ricky, kung ancestral domain. Yan, Tama. ibang usapin yan. Kasi ang nagmamay-ari talaga niyan ay ang mga tribo. Bangsamoro. Oo. Dahil kanila naman talaga yan. And soon, Cordillera, dahil provided yan sa ating constitution, kaya lang hindi pa tapos ang proseso nila. Pero pagdating sa private property as a public domain na pansamantalang pinapahiram for management sa isang pribado, tama yung press release. No one is above the law. No one is above the law. Natatanda ko si Mayor Alfredo Lim pa ang nagkaroon yan. So, sana wag maging magulo at sana wag imadal yung issue kasi simple-simple yung issue. May paglabag po yung Blue Star. Okay. Okay? Yung kung sino man yung mamahala doon sa Masungi Geo Reserve, meron silang paglabag, di umano, na sinasabi ng DNR. So, kaya ipatupad ni DNR yung batas. So, kahit na anong pakiusap ni Leo dyan, pasensya ka na, paring Leo, mukhang di tatanggapin ni Loizaga, no, ni Secretary, yung kalihim. Oh, by the way, ano bang kailangan protektahan dyan? Puro bato-bato yun. Yung geological formation mismo na unique. Dahil ang ganyang uri ng geological formation also produces unique biodiversity. Okay. Kaya may nakikita dyan ng mga iba Di ba pang nasa uri. Montalban din yan? Similar. Kaya nga yung tanong ko, hindi lang ito issue ng Masungi. Di ba sabi ko sa'yo, ang gusto ko sanang tutukan dito, na ang dami pang ganyan. Sa gilid lang yan, sa kabilang side na minamanage pa ng mga IPs, ng mga dumangat remontado. Mas magaganda pa nga po ang lugar doon. Totoo Na yun. mas in danger pa nga yun. Na dapat yun dinidevelop din ng maayos. So hindi po lahat ay tungkol sa Masungi. Oo. Marami pa pong sila nagli-lead lang sila dahil maganda ang pagkagawa nila, or at least that's how it was projected. Ang maganda, nakakatulong sa pagtaas ng hope and inspiration. Maraming natutong mga nagpunta ron. We are grateful. We are thankful. Solid na po ang legacy nyo. Pero hinihingi po uli ng publiko. Oo. Ang lupang pinamana sa inyo pansamantala. Oo, kasi- balik po natin na maayos. Kasi, last na to. Kasi, kaya babalik sa gobyerno dahil, Siyempre anong po. narinig mo? Bakit ibabalik sa gobyerno? Di, kailangan para mapagpatuloy yung conservation. Yan lang naman ang critical. Okay. Kasi may mga marites na nagbulong sa akin, Ano? Roy. Ano sabi? Kasi gagawin na yung Bilibid. Then, may problema yon. Dahil lupa ng Bilibid yan. Well, di ba conflicting yun? Di naman lahat. Bureau of Corrections. Di ba meron silang conflicting claims? So, ibig sabihin, namasyal ka na ba doon? Oo, nakita ko na yung Nakita lugar mo, na di yun. ba? Kasi Oo. inaano. Yan. So, kapag natuloy yun, dadaanan ngayon natin yung prison facility doon. Okay. Kakaroon ng prison facility. Well, sila din naman po ay may karapatan dyan. Pero kung conflicting claims nga po yan, baka usaping legal pa rin ito. Baka in that sense, baka dapat ipurso pa rin kung ano man yung kaso na ipa-file ng bawat isa. Yun po ang advice ko sa Masungi Foundation. Na kung talagang naniniwala sila na malalagay sa alangan ang interes ng publiko dito, kasuhan nga po nila. Mag-file nga po sila ng appropriate cases para po mapigilan kung meron talagang ganon. Pero it's hard to assume na ang galaw ng gobyerno ay makakasama sa publiko. Kasi ang assumption lagi is, ang galaw ng gobyerno ay makakabuti sa publiko. At nakaabang naman tayo lahat Nakabantay naman tayo lahat para hindi mangyaring mapasama. Okay. Closing na. Okay, so yan lamang po at maraming salamat po. Sa susunod po na episode, kita-kita po tayo uli. Ito po muli si Roy Cabonegro. At Ricky Rivera po.